Mga kaibigan, welcome back. Napakainit ng pag-uusapan natin sa Gilas. Hot takes ng mga kilalang personalities at mga fans. Sabi pa ni Sir Nolly, yung ilang PBA players sa Gilas hindi na dapat mapasama. Palit coach at player, yan naman ang sabi ng mga fans. At pag-uusapan din natin yung second round games natin at mga dapat nating malaman sa Gilas. Simulan po natin dito sa second window natin mga kaibigan. Ano masasabi ko, maganda yung nilaro natin sa New Zealand. Talagang hindi lang natin nakuha yung panalo. At dito naman sa game natin sa Australia, outplayed talaga tayo. Daig na daig tayo sa ikot ng bola. Ang bilis ng ikot ng bola ng kalaban. Sa atin mostly ang tagal sa kamay ng mga players at yung shooting mga kaibigan. Especially sa 3-point line na matagal na pong sakit ng ating Gilas. I love Coach Tim Cone. I want you guys to support him. At huwag niyo po siyang i-bash kasi hindi po maganda yon. Pero hindi po ako agree sa sinabi niya mga kaibigan sa press con. Sabi niya kasi marami daw tayong shooters, pinangalanan pa niya, hindi lang daw talaga ma-generate ang mga players natin yung gusto nilang tira at mga kaibigan, tingin niya wala naman daw talagang problema sa shooting. Hindi lang daw po talaga ma-shoot ng Gilas ng maayos ang bola. Yan nga po yung sinasabi ko before. Hindi na natin masasabing malas lang ang Gilas. Kasi since 2024 up to now, napakatagal ko na sinasabi, napakadaming games na. 20 to 29% lang po yung average natin sa 3-point line. Alam po yan ng mga fans. At magkaiba po para sa akin yung shooter sa elite shooter. Mga kaibigan, yung talagang legit shooter. Kahit patakpan mo ang muka ay papasok at papasok ang tira niyan. Like kay Dick, Heading, Romeo, Matthew Wright, Castro, Alapag, Lassiter. Sabi nga po ni Snow Badwa, ito basahin nyo, nanood sa kagabi. Ilan taong ko na rin po itong sinasabi nga mga kaibigan. Alam niyo ng mga followers ko dito na ang butas sa Gilas ay guards. Tandaan niyo mga kaibigan, di ba? Last year ata o 2024 late, sinabi yan Malacastro, Romeo, Mandakit na kaya mag-create ng tira o pasa at may shooting yung mga ganyan type na player. Pero wala si Castro, si Romeo, mga may edad na. So possible talaga nakikita ko dyan. Sa ngayon honestly Robert Bolick, SJ Belangel, o JJ Mandakit. Pwede off the bench si Keeper Ravena. Ngayon, basahin po ninyo itong mga kaibigan sinabi ni Sir Nolly Ayala. Aminin din daw po natin na ang ilang PBA players ay hindi na daw po dapat maging bahagi ng susunod na lineup ng Gilas. Ito daw po ay malinaw na ang kanilang pinakamahusay na mga games sa FIBA ay still behind pa din. Mga kaibigan, marami nag-comment na fans dito gaya ng mga comment din sa Facebook. Talagang gusto nilang palitan si coach team o ang coaching o sistema, palitan o alisin na sila Junmar, Scotty, Oftana, Nusam at Perez. Lahat ng mga yan, mga PBA players po, medyo may mga edad na rin talaga. No comment po ako dito mga kaibigan kasi hindi rin naman po magpapalit ng player si Coach Tim Cone at si Coach Tim hindi po mapapalitan to kasi next year pa po ang alam ko kontrata nito hanggang World Cup mga kaibigan. At pag makapasok tayo sa Olympics so hanggang 2028 po siya. So ito tingnan po pala natin ito mga Gilas games natin under Coach Tim mula po 2024 hanggang ngayon. Kung aalisin po natin yung games na naglaro si Kai Soto, ang standings po natin talaga ay 4 wins, 9 losses sa FIBA. Mga kaibigan, honestly, ang apat na panalo po natin without Kai ay mula 2024 ay sa mahihinang team. Iraq, Saudi at Guam lang po yung tinalo natin mula 2024 sa FIBA Games. Salamat talaga, Guam yung nakabracket natin dito sa World Cup Qualifiers. Kaya nakapasok po tayo ngayon sa second round. Ang mga kalaban natin, etong top 3 teams sa Group C. Second round, August ata mga kaibigan. Jordan, Iran at Syria. Yan, malamang mga kaibigan. Pero may mga games pa po tayo sa July. Win or lose, pasok na po tayo dyan mga kaibigan. Second round, talo na yung Guam. Possible po pag hindi nakalaro si Kai dyan, malamang talo po tayo o tambak tayo dyan. Kasi home court po ng Australia at New Zealand yan. Kaya mas malakas ang lineup nila dyan. Unlike dito sa second window, dayo sila at Team C ng Australia ang ginamit nila. Bakit Team C Australia? Ang Team A po ng Australia ay yung lahat NBA players. Yung Team B, yung nakalaban po natin na mga ex-NBA players doon sa Asia Cup. Eto nakalaban naman natin ngayon, yung Team C talaga. Mga bago at mga bata karamihan. Ang Gilas po talaga natin ay kailangan talaga ng adjustments at changes mga kaibigan. Kasi kita rin naman natin yung laro at resulta. Needed natin talaga maka-adapt sa international games, sa fast pace at shooting sa FIBA games. Lakas ng depensa natin, honestly mga kaibigan, kulang naman tayo sa opensa. Di wala din. And take note, hindi po ako eksperto. Ito po ay aking opinion lamang. So pwedeng mali o tama.
Kung kayo po ay meron, maaari nyo pong isulat dyan sa baba. Basta ang hiling ko lamang po ay supportan natin ang Gilas. At wag po natin silang iba, especially si coach team at players, bigyan po natin sila ng isa pang chance. Kaso sa July mga kaibigan, gaya nga na sinasabi ko, malamang talo tayo. Kaya nag-aalala talaga ako sa magiging feedbacks ng fans. Kaya sana makachamba tayo doon sa pagdayo natin sa kanila o sana makalaro si Kai Soto. Kasi mga kaibigan, we can beat top teams in the world pag andyan si Kai.